Araw sa ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos sa inyong pagdating at sa inyong pagpapaanyaya. Alam namin mga kababayan na hindi naman madaling mag-anyaya ng mga tao. Lalo na pag ang pag-uusapan mga bagay na nauukol sa relihiyon. Alam natin na ngayon ay mas maraming bagay na pinagkakaabalahan ng tao at mas maraming bagay na nakalilibang kaysa sa ganitong makikinig ka ng mga salita ng Diyos. Ganun pa man mga kababayan, naniniwala kami na meron pa rin sa maraming tao ngayon, meron pa rin mga natitirang tao sa mundo na nagpapahalaga sa bagay na pampanginoon. Meron kasing mga tao ngayon, wala nang nakakatakot na po ngayon ng merong isang lugar sa Amerika yata na yung mga tao naglalagay ng sungay, nagpapalagay ng sungay sa noo, tapos nagpapatato, kung ano-ano ng mga ginagawa dahil hindi naman sila naniniwala na sa Diyos. Meron sigurong mga mahigit po sa 20% ng tao ngayon sa mundo hindi naniniwala sa Diyos. Parami po ng parami yung mga ateista at yun namang ibang relihiyon, bagaman naniniwala daw sa Diyos, ginagawa naman pong ang relihiyon ay parang kublihan, isang parang a way of pretense, pagpapakunwari, gaya nung sinasabi doon sa Tito 1:16. Pakibasa mo yon, kapatid na Daniel. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung sinasabi po dyan na mga tao, yung mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, ang bibig, ang salita nila, meron silang Diyos. Pero kung titingnan mo yung gawa, wala silang Diyos. Malulupit, masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Pakibasa mo nga yun sa hiligay noon, kapatid na Jerry. Nagatud-ad sila nga nagakilala sila sa Dios. Apang sa ila mga buhat, ginapanghiwala nila siya. Sila mga kalangil-aran, di masinulundon, di takos sa bisan ano nga maayong buhat. Ayon, nagatuad sila, nga nagakilala sila sa Diyos. Apang sa ilang mga buhat, ginapanghiwala nila siya. Ayon, merong mga tao na sa bibig lang, sa salita lang merong Diyos. Pero kung titingnan mo yung kanilang ginagawa, wala kang makikitang Diyos sa kanilang buhay. Kaya po, salamat sa Diyos, meron pa rin tayong mga kababayan, kagaya ninyo na nakukumbida natin sa pag-uusap na ukol sa Diyos. Kasi marami pong mga wala namang interest dyan Gaya nung sinabi ng Panginoong Jesus doon sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yung ang wikang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Meron pong pagkakakilanlan tayo sa mga taong meron pang pagka-Diyos sa buhay, meron pang Diyos na kinikilala. Nagkakaroon sila ng nasa na makinig ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung ayaw makinig, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos.
Nakita nyo mga kababayan. Meron po talagang ayaw makinig. Kaya nagpapasalamat kami kung merong mga ilan tayong naanyayahan sa iba't ibang mga lugar na may kagustuhan pang makinig ng salita ng Diyos. Hindi naman kasi yan pangkaraniwan na ngayon sa mga tao na makinig ng salita ng Diyos. Meron ang gustong pinapakinggan, yung mga chismis, yung mga kasinungalingan, yung mga relihiyon na nanloloko, marami pong miyembro yun. Yung mga nanlolokong mga mangangaral ngayon, hindi naman nagsasalita talaga ng salita ng Diyos. Nagkukwento ng kung ano-anong mga naimbento nilang kwento. Yun po ang maraming mga miyembro. Gaya nung nakasulat sa 24:5 ng Mateo, kapatid na Daniel. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Yung salita ron, ililigaw ang marami. So hindi po konti lang ang maliligaw. Maraming maliligaw. Sapagkat ang may kagagawan nito, yung mga nagpapanggap na mga sa Diyos, yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, maraming maliligaw. Kaya makikita nyo mga kababayan, merong panganib sa ating panahon. Marami nang hindi naniniwala sa Diyos. Nasa mahigit na pong 20% ang mga ateista at mga agnostics. Pagkatapos, yun namang naniniwala sa Diyos, nagpapakunwari lang yung iba. Pagkatapos, yung iba naman, maraming maliligaw dahil dadayain ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Makikita nyo kung gaano kapanganib ngayon sa kaluluwa ang ating panahon. Yan po ay nakasulat sa Biblia. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Baka sakaling sa isang paraang maliit ay makatulong kami sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa inyong mag-aral tayo ng salita ng Diyos sa Biblia. Para tayo po ay maging maalam yung kaalamang makakapagligtas sa atin sa pandaraya, pagliligaw, at sa panluloko ng mga mangangaral sa ating panahon. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, puntahan agad natin ang Davao del Norte. Davao kami. Bakit may araw ng mga patay? Dalawang tanong, bakit pinagdidiriwang ang Pasko? Unang-una kapatid, yung araw ng mga patay, naimbento ng Katoliko yun. Pag araw ng mga patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. Ang tema ng mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay. Imbento yan sa Biblia. Wala naman kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit basahin natin ang buong Bibliang Katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. Nung araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia. Gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio, hindi totoo yun, kasi binasa niya mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na. Wala pang 1 minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin si Slus yung No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Opo, ito po yan. Sa No Limitangere, page 72. Ang sabi po dito, "But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory." Ayun, sabi ni Rizal sa kanyang No Limitangere. Kilala naman natin si Rizal, our national hero is Dr. Jose Rizal. And he was killed by firing squad kasi kaya siya pinatay
meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ang isa riyan yung tinatawag na purgatorio. Yung purgatorio, sabi ni Rizal, binasa niya ang buong Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, at ang sabi niya, kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binabanggit na purgatorio. Kaya yung aral ng Katoliko na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ipagpapamisa, wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Bibliang Katoliko, in fairness mga kababayan sa inyong sarili, sa inyong paniniwala, kung magbabasa kayo sa Bibliang Katoliko, yung salitang misa, wala po yun sa Bibliang Katoliko mismo, yung misa, yung pagpapamisa. Papanalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang seremonyang misa. Actually, mga kababayan, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin yung katotohanan, dapat yung matututunan natin, salita ng Diyos. Wala hong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Korinto, pakibasa kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon. Dapat ang matutunan natin, huwag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Basahin nga natin yun sa Bisaya, sa Cebuano. Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulundan, akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apollo tungod kaninyo. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butanga na hasulat na. Ayon. Yung hunahuna, mga haka-haka na wala doon sa nakasulat, hindi dapat na yun ay ating pagbatayan sa relihiyon, mga kababayan. Sa hiligay no ng pagkakasabi ron, initanan mga kauturan na pahanungod ko sa akon kaugalingon kag kay Apolos tungod sa inyo kaayuhan. Agud nga sa amon makatuon kamo nga hindi maglabaw suno sa kasulatan. Yung hindi dapat na hihigit sa kasulatan. Ang pagkatuto na dapat matutunan natin, wag hihigit sa kasulatan. Sabi sa Kapampangan, ngeni dingbagya deti kapatad, linipat ko king makatulad ka na, kumurin ampon kang Apolos king uliyo. Bangking kay kami, makabalo kayo, ay may labis king bagay ang makasulat. Makabalo kayo, may labis king bagay makasulat. Bakit? Ba't kailangan sa nakasulat tayo matuto? Sabi doon sa 14:37 ng unang Korinto, kung ang sino man ay iniisip niya na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So yan palang mga sinulat ng mga apostol, yan ay inutos ng Diyos na isulat nila. Basahin natin sa Cebuano. Kung may tao nga nagahuna-huna nga siya manhalagna, kung espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. Ang mga butang nga gisulat ko kaninyo, sila mao ang sugo sa Ginoo. Ibig sabihin, yung mga isinulat ng mga apostol,
Tuto sa kanila ng Diyos na isulat. Kaya dapat ang matutunan natin yung nakasulat. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Kung mayroong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Wala namang sinulat ng mga apostol purgatorio. Wala namang misa. Wala namang Eucharistia. Wala naman nun eh. Mga imbento lang ng Katoliko yun, mga kababayan. Kaso yun ang ating nagustuhang sundan. Kaya sana huwag kayong magagalit. Wala ho sa Biblia yan eh. Kaya yung araw ng patay, mabili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-anong mga religious mga bagay eh. Pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay. Sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay. Wala nun. Ngayon, bakit daw ipinagdiriwang ang Pasko? Basahin natin yung Catholic Encyclopedia. Talaga bang merong Pasko? O ano ang sabi ng mga Katoliko tungkol sa Pasko na kanilang ipinagdiriwang? Ito po ay mismong libro na ng Iglesia Katolika nagsasabi, yung Catholic Encyclopedia. Sila ang gumawa nito. Hindi po kami. Ano ang sabi diyan, kapatid na Luz? Ito ang sabi po dito sa Catholic Encyclopedia sa Volume 2, page 607. Ang title ay Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations or Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. Tingnan nyo yan, mga kapatid. Imbento na naman yan, yung Christmas na yan. Ang sabi nila sa kanilang aklat, the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam daw, sabi nila, ng eksaktong araw ng pagkapanganak ni Kristo. Kaya nung mga unang kasaysayan ng Katoliko, ipinagdiriwang nila yan sa Epiphany, na kung ipagdiwang Enero 6. Pero noong anyo 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Ang Iglesia sa Roma ay itinakda nila ang wika yung Disyembre 25 para ipagdiwang yung Pasko o yung Misa ni Kristo. Christmas, Mass of Christ. Puro imbento talaga, wala sa Biblia eh. Walang batayan. Hindi naman pwedeng si Kristo ay panganak ng December 25, mga kababayan. Kasi nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa Bethlehem na nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya ngayon ang nandoon sa awitin na kinakanta-kanta ng Katoliko yun eh. Sabi ron, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. Yon, tama yun eh. Meron talagang mga tupa doon sa bukid, pinapastor ng mga pastor, pinagpupuyatan sa gabi, nung gabi na yon ipinanganak si Kristo. Basahin natin sa 2:7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan.
At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Nakita nyo, nung ipanganak si Kristo, ibinalita nung anghel na naipanganak na siya nung gabi na yon, ang pinagbalitaan yung mga pastor na nasa parang na nagpupuyat na yung kanilang mga tupa ay pinakakain sa parang. O paano magiging Disyembre yan? Samantalang pagka Disyembre, tinanin nyo ang itsura ng Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Pagka Disyembre, Nobyembre pa lang umuulan na ng yelo dun sa Bethlehem. Pagka po Disyembre ay makapal na ang yelo doon. Mga kapatid, makapal na yelo. Po pwede ba naman na si Kristo ipanganak ng Disyembre na makapal ang yelo, yung mga tupa nandun sa bukid? Ano kakainin nun? Puro yelo at saka yung mga pastor. Paano sinong pastor ang magtiyatiyaga sa gabi na ilalabas niya yung kanyang kawan ng tupa? Puro yelo yung pupuntahan nila. Hindi naman kumakain ng yelo yung mga... At saka napakahirap naman yata nung nasa gitna ka ng katakot-takot na yelo. Gabi. Hindi mangyayari yan sa Disyembre. Wala pong possibility na si Kristo pinanganak ng Disyembre, mga kababayan. Yung pagdiriwang ng birthday daw ni Kristo, Disyembre, mali po yan. Manapa, sang-ayon po sa mga nagsuri sa kasaysayan at saka sa Biblia, sa mga scholar, si Kristo ipinanganak na maaaring Setyembre, katapusan ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yan po, wala pang yelo nun. Ayon. Yan po ang sabi ng mga nag-aral. Pero para sa akin, ay kahit hindi ko alam kailan ipinanganak ang Panginoong Hesus, kung anong araw, ang mahalaga si Kristo, yung ipinanganak, hindi yung kapanganakan. Kung ba, hindi mo naman alam, ang mahalaga sa'yo, yung ipinanganak, si Kristo mismo. Kasi wala nga tayong mababasa sa Biblia kung anong araw at oras Ganun po yun. Kaya yung pagdiriwang ng Pasko, wala po sa Bible yan. Yun po ang ating sagot sa Davao. Salamat sa iyo, kapatid na Edgar. Salamat, brother. Salamat po. At Lucena City muna po tayo, kapatid na Roland Antonio. Go ahead, kapatid na Roland. Lucena kami. Opo, kapatid na Daniel, ang una pong magtatanong dito, si kapatid na Patricio Acoba, isa pong protestante. Brother Eli, po ay gusto ko lang po sanang maliwanagan ang matagal ng gusto kong malaman na kasagutan tungkol dito sa Ezekiel 1:4 hanggang 21. Particular po sa 1:4 kasi po nasusulat po dito ay yun po bang makapal na ulap na naliligid ng liwanag tuwing kikidlat ay may isang bagay na kumikislap parang makinang na tanso. Ito po ba ay isang spaceship na sa paniniwala po siguro naman ng marami po ng mga sighting sa mga iba-ibang mga bansa na nakakakita ang mga tao na iba na meron talagang lumilipad na nagliliwanag na minsan po ay nababalumpunan ng makakapal na ulap na meron talagang liliwanag sa paligid ng mga ulap na ito na siyang hindi may paliwanag din
ng siyensya at ng tao na siyang nakakakita. Ngayon po ay ito pong kabuuan ng Ezekiel na 1:4 hanggang 21. Meron po kasi doon na nasusulat sa mga talatang ito na meron pong 4 na nilalang na ang bawat nilalang na ito ay may 4 na mukha. Tapos po ito ay ang kanilang mga binti ay tuwid. Tapos po ay may mga gulong, sa mga gulong na kung saan man hindi man sila pumihit ay nakakarating sila at nakakatungo sila kung saan sila matutungo. Ano po kaya ho ito? Mga galing po ba ito sa ibang planeta? Kasi marami na pong napagtanungan ako ng mga pastor, pare, ng mga religious leader, hindi rin po nila maipaliwanag sa akin. Nais ko lang po sana na manggaling sa inyong bibig ang paliwanag na matagal nang umukil-kil sa aking isipan na ito ay kung talagang ang Diyos ay nanggaling sa ibang planeta, sa ibang kalawakan. Gusto ko lang po sana na ito ay mawala sa aking paniniwala, sa aking isipan, na ang itong bagay na ito ay kagagawan ng ating Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Ito lamang po ang aking gustong maliwanagan. Salamat po ng marami sa inyo. Salamat po sa pagdalo nyo, kapatid. At salamat sa Diyos at merong ganitong pagkakataon. Una, ito po, kapatid, ay gusto kong maipaunawa sa inyo. Kung tayo po ay kahit kapiraso ay mag-aaral ng siyensya, ng astronomiya, makikita nyo ang isang katotohanan na nakasulat sa Biblia na kahit po makatuklas ng maraming planeta. Actually, ang atin pong alam na planeta nitong nakakaraang mga taon hanggang nitong bago pumasok ang ika-21 siglo, before the beginning of the 21st century, ang alam ng siyentipiko o ng mga astronomo, ang alam nila ay ang 9 na planeta sa ating solar system. Ang alam natin na planeta, mga 9. Ngayon, inalis nila sa kategorya ng planeta yung Pluto. Kaya 8 na lang po ang planeta. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Yan po. Yan po ang nasa ating solar system. Ang ating pong solar system binubuo ng isang star, isang bituin, na yun na nga po ang ating araw, tapos ng 9 na planeta dati, na ngayon naging 8 ayon sa mga siyentipiko. Pero meron na po tayo ngayong kaalaman sa malalayo pang mga lugar ng galaxy. Nakarating na po ang pananaw ng Hubble Space Telescope as far as 13.7 billion light years away from the Earth. Maunlad na po ang siyensya ngayon, kapatid. Nakakita na rin sila ng mga planetary system sa iba't ibang mga galaxy. Pero ang isang katotohanan pong natutuklasan ngayon ng siyentipiko, wala pong planetang may buhay. Ang ratio o ang porsyento ng pagkakaroon ng planetang kagaya ng mundo ay halos imposible po sa ibang lugar ng universo. Ang kalkulasyon o ang pagtaya ng mga siyentipiko, magbibigay ito sa atin ng idea at papatunayan ko po ito sa inyo sa Biblia, kapatid. Ano ang sabi diyan, kapatid na Luz? Design evidences in the cosmos, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirements estimate
0.00001. Maximum possible number of planets in universe, approximately 10 to the 22nd. Much less than one chance in 100,000 trillion exists that even one such planet would occur anywhere in the universe. It is just something like saying impossible. Parang imposible. Sa laki po ng universo, wala silang makitang mga palatandaang mayroong planetang kagaya ng mundo kung saan mayroong buhay na nag-i-exist. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dyan, kapatid? Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol, 17:26, kapatid na Daniel. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sabi po ng Biblia, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sa Bibliang Grego po, ang tinutukoy, yung buong lupa ay planet Earth. Tandaan niyo po sa Bibliang Grego na kung saan kinuha yung Tagalog, Ingles at iba't iba pang salin ng Biblia, ang sinasabi dyan mismo ay the planet Earth. Ang planetang lupa o ang planetang Earth, ang ating mundo. Yan pala ay ginawa ng Diyos para panahanan ng tao. At tayo naman madaling makukumbinsi kung meron tayong kaalaman sa siyensya na hindi para ang tao ay mabuhay sa planetang Merkuryo. Sapagkat kung nasa Merkuryo po tayo, hindi tayo mabubuhay doon. Masusunog tayo ron. Yung ating body constitution, di kaya na manatili sa Mercury. Sa Venus, ganun din. Napakainit po ron. At kung tayo naman mapupunta sa Mars, may magiging yelo naman po tayo ron, sa lamig doon. Lalo na doon sa mga outer planets na sinasabi. Yung Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, napakalayo na po sa araw noon, hindi na po tayo mabubuhay doon. Ang mundo po'y tamang-tama lang, scientifically and biblically speaking. That's why I believe in the Bible. Kasi ang salita niya, eksakto scientifically eh. Nilagay ng Diyos ang tao sa lupa. So wag po tayo mag-isip na merong manggagaling sa planeta Mars o kaya may manggagaling from far away galaxies pupunta rito para ang mga tao makakakita tayo ng mga UFO. Nakakatuwa naman. Hanggang ngayon po ang tawag dyan UFO, Unidentified Flying Object. Sinabing nakakatuwa. Kasi hanggang ngayon hindi nila mapatunayan yung kanilang huna-huna o yung haka-haka na yan ay galing sa ibang planeta. Wala pong ibang planetang panggagalingan ng mga UFO. Kung totoo man na merong nakikitang mga flying objects, yan po ay maaaring gawa ng mga makapangyarihang bansa na nag-e-espiya sa ibang mga bansa. Yan po ang posibilidad niyan. At yan ay hindi po very remote. Alam ng CIA yan ng Amerika, ng Central Investigation Agency. Alam nila yan na merong mga pwedeng possibility ganyan. Ngayon, yung pong tinatanong ninyo doon sa Ezekiel, basahin natin ang 1:4 ng Ezekiel. At ako'y tumingin at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Yan. Ayun pong sinabi dyan, nung panahon po ni Ezekiel, meron na pong metal nun. Tandaan mo kapatid, may metal na nun. Gumagamit na ang tao noon ng ginto, tanso, ginagamit na nila ang bakal, matagal ng panahon. Para patunayan ko po sa inyo, pumunta po tayo sa aklat ng Henesis. Ganito ang ating mababasa. Nung panahong malapit na malapit pa kay Adan at saka kay Eva, ay ganito po ang nasulat sa 2:11 ng Henesis.
Ang pangalan ng una ay Pison, na siya'y lumiligid sa buong lupain ng Habila na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bidelyo at batong onyx. Yan. Noong panahon na nasa Eden si Eva at si Adan, isa sa ilog na nagsasanga sa Eden ay yung ilog ng Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Habila na dooy may ginto. Noong pang panahon na yon, mga kapatid, panahon pa nung mga unang tao, meron ng kaalaman ng tao sa ginto. Ang ginto po'y metal eh. Metal po ang ginto. Ang katunayan, isa sa mga apo ni Adan ay gumagamit na ng metal na si Tubal-Cain. At tungkol kay Zila ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. Ayan, tinanin nyo kapatid si Tubal-Cain namamanday ng kagamitang patalim na tanso at bakal. So ang Biblia po, as early as the time of Genesis, ay bago po dumating ang Israel naman pagkatapos na ang Israel mailabas sa Ehipto, malayo na yun, panahon na yun. Tapos nung nasa Kanaan na sila, dumating yung panahon ng mga propeta, doon naman ang hula ngayon si Ezekiel. So ng panahon ni Ezekiel, hindi na po ignorante ang tao sa metal. Kung papansin yung Ezekiel 1:4, pakibasa mong uli, Sis Luz. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Nakita mo kapatid, ang sabi ni Ezekiel, parang metal, hindi metal. Alam nila yung metal eh. Kaya sinabi niya, parang metal, hindi nga po metal. Ngayon, ganito yan kapatid. Kaya naniniwala rin ako sa Biblia hindi dahil sa siyensya kaya ako naniniwala, kundi dahil sa kaalaman ko sa siyensya na pagtitibay ko na talagang ang Biblia totoo. Tingnan ninyo, ang sinasabi ni Ezekiel, unos na hangin. Hindi po ito ordinaryong hangin. Unos na hangin, isang hangin na malakas po ito mula sa hilagaan. Tapos isang malaking ulap ang nakita niya na may isang apoy na naglilikom sa sarili. Tingnan ninyo kapatid, pagka merong ulap at saka may unos, hindi ba merong kidlat? Because there is fire in water. Meron pong apoy sa tubig kapatid. Bakit? Sapagkat ang tubig binubuo ng dalawang uri ng gas. Ang tubig po binubuo ng hydrogen at oxygen. Kaya nga ang scientific symbol niyan H2O eh. 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen will make up water. Tubig yon. Ngayon sa tubig kapatid, makikita nyo isang simpleng paliwanag lang na yung ulap, merong unos. Pagka po yung mga ulap na malalaki nagkakabanggaan, nagpo-produce ng lightning ng apoy. That is because of friction. Ano po ibig kong sabihin kapatid? Yung nakita ni Ezekiel, ito po ay scientifically possible na yung isang malaking ulap at yung unos na hangin, may isang apoy na naglilikom sa sarili, parang self na umiikot. Isang ningning sa palibot. Mula rito may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Pagdating sa 5, kapatid na Luz, At mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may 4 na mukha. At bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa. At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. yan. Sa makatwid, mula dun sa gitna nung parang nangyayari na yun na nakita ni Ezekiel na parang unos na hangin, na merong apoy, lumabas ang wika ang 4 na nilalang na buhay, at tinasabi naman niya ngayon, ano ba anyo nito? Yung isa mukhang tao, etc. Hindi mo tayo bitin dyan hindi tayo bitin. Pagdating ng aklat ng Apokalipsis,
inuulit yung banggit tungkol doon sa apat na nilalang na buhay. 4:6 ng Apokalipsis. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Nakita po ni Juan ang setup sa langit sa may trono ng Diyos. Kasi nakapanhik siya sa langit sa Espiritu. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na dadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay. Yan, napakaliwanag na yung senaryong nakita ni Juan nung sabihin sa kanya, umakyat ka rito, nakita niya bukas yung pinto sa langit, pinaakyat siya, pinakita sa kanya yung trono, tapos yung nakapalibot na mga 24 na luklukan kung saan nakaupo yung 24 na matatanda, at nakita niya rin yung 4 na nilalang na buhay na kagayang-kagaya nung nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Ngayon, ito po ba ay may possibility na mga aliens at nakasakay sa spaceship? Yung nakita, wala pong ganon, kapatid. Kasi hindi nga metal yung nakita niya eh. Alapaap at saka unos na hangin. Ayon. At ang sabi ni Ezekiel, parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy, na doon lumabas ngayon yung 4 na nilalang na buhay. Parang kagaya rin nung nakita ni Juan sa Apokalipsis, nang pumanik siya sa langit, sa espiritu, nakita niya sa luklukan, merong kidlat at kulog, tapos may apoy, na doon niya rin nakita yung 4 na nilalang na buhay. Kaya ito po, kapatid, ay vision po ito. Vision. Isang pangitaing nakita ni Ezekiel na ipinaliliwanag later nung pangitain naman na nakita ni Apokaliptikong si San Juan. Wala pong possibility, biblical or scientific, na ito ay mga UFO, na ang Diyos ay galing sa ibang planeta. Hindi po totoo yun. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng planeta. Sinasabi po yan ng banal na kasulatan. Basahin natin ang 14 ng gawa ng mga apostol. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan,
ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon." Nakita nyo, ito lahat na ng direksyon ang sinabi ni Pablo rito eh. Ba't nyo ba kami sinasamba? Sabi niya doon sa mga tao doon sa lugar na kanyang kung saan siya nagmilagro. Bakit nyo kami sinasamba? Kami taong kagaya nyo, may karamdaman din. Pinagdadala lang namin kayo ng mabuting balita upang sa mga bagay na itong walang kabuluhan, yung pagsamba sa hindi tunay na Diyos, walang kabuluhan yon, magbalik kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. So ang gumawa ng buong universo ang Diyos. Huwag po natin kailanmang maisip na ang Diyos galing sa ibang planeta. Ang Diyos po ng Biblia, siya ang gumawa ng mga planeta. Siya ang gumawa ng langit at ng lahat ng mga bagay na nasa mga yaon. Kaya ano pa man ang makita natin sa universo sa darating, gawa ng Diyos lahat yan. Ngayon, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, siya po ang nagsasalita sa Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at mga apostol at mga ebanghelista. Siya rin ang nag-utos na isulat ito. Ang napakasamang magagawa natin, bigyan natin ng sariling pakahulugan ang salita ng Diyos. Meron pong mga salita sa Biblia, kapatid, na hindi madaling maintindihan ng tao. Pero dapat nating tignan ng sitwasyon, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi? Pangitain ba o reality? Ang mga propeta po, pinagpapakitaan ng Diyos kagaya ni Ezekiel sa pangitain. Basahin natin sa Bilang Kapitulo 12, ganito ang ating mababasa. At kanyang sinabi, "Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip." Alam mo po kapatid, pagkapangitain, hindi natin ini-involve sa pangitain yung mga bagay na material, literal o physical. Yung nakita po ni Ezekiel, pangitain po yun eh. Paraan po ng Diyos yun para magpahiwatig sa propeta ng isang bagay. At dito po sa pinabasa niyong 1:4 hanggang 21, ito'y pangitaing nakita ni Ezekiel na ang tinutukoy po rito yung 4 na nilalang na buhay at kung anong sitwasyon sila naroroon. Parang isang ningning sa palibot, mula sa gitna nyo ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Yon. At yan po ang pagsasalarawan niya dun sa 4 na nilalang na buhay. Na yung 4 na nilalang na buhay pala sa langit, ang tungkulin pala nun po ay magsalita lang ng sinasabi niyang araw at gabi na nagsasabi. Basahin na nga natin yung 4:8, Sis Luz. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating." 9. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan yaong nakaupo sa luklukan. Yung palang 4 na nilalang na buhay, yun po palang ginagawa lang nun sa langit, walang tigil na pagpupuri sa Diyos. Sinasabi nila, banal, banal, banal
ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nabuhay at nabubuhay at darating. Nagpupuri sila araw at gabi, nagpapasalamat sila sa Diyos. Wala silang ibang ginagawa. Alam nyo, ito isang senaryo sa langit na nakita ni Juan, na sa langit mayroong forever na nagsasalita ng kapurihan ng Diyos. At ito, napakagandang aral po sa Biblia ito. Bakit kailangan yung 4 na nilalang na buhay? Walang katigil-tigil na ulit-ulit na nagpupuri, walang katigil-tigil yon magpakailanman. Yan po. Meron pong isang magandang karunungan sa Biblia riyan. Pinakikita ko lang sa inyo yung binabasa po sa Ezekiel 4:21. Pagsasalarawan ng isang katotohanang nakita ni Ezekiel sa pangitain tungkol sa 4 na nilalang na buhay, na nakita rin ni Apostol Juan sa panahon ng mga apostol, sa pangitain naman sa Apokalipsis. Nagpapakita lang po ito ng bagay sa langit. Sa langit po ito, kapatid. Hindi dito sa Earth's atmosphere. Hindi po dito ito sa, para magkaroon tayo ng hinala na ito UFO. Huwag po kayong naniniwala sa UFO, kapatid, na yan ay galing sa ibang planeta. Huwag po kayo naniniwala sa ganun. Kasi alam nyo, yung galing sa ibang planeta, pagpasok sa mundo, natutunaw na eh. Kagaya halimbawa ng mga meteors, yung meteorites, pagpasok sa atmosphere ng mundo because of pressure and friction, halos matunaw-tunaw na yung mga meteors eh. Ano bang galing sa ibang planeta ang papasok sa ating mundo na makakapasok ng walang damage at pagkatapos maglilipad-lipad at makikita ng mga tao, pipi. Kaya nga sa mga picture ng UFO, wala akong nakitang picture na detalye. May detalye. Basta liwanag lang. Walang detalyado kang makita sa mga sinasabi nila, thousands upon thousands of sightings of UFO o yung tinatawag na unidentified flying object. It is true. It is unidentified. Hindi nila ma-identify eh. Hindi nga masabi kung metal, kung plastic, kung ano eh. Bakit? Hindi nga po na-identify hanggang ngayon eh. Nangyayari lang sa atin, nagkakaroon tayo ng mga hinuha, mga kalkulasyon, na mga walang basis scientifically and biblically. Para sa akin po, ang pinakapangunahin yung Biblia. Kung nababasa sa Biblia, okay po sa akin yun. At yung nabasa nyo, nabasa ko rin po, awa ng Diyos, pero napansin ko ang sabi ni Ezekiel, parang metal. Hindi po metal, kapatid. Pag sinabing parang metal, hindi po metal. Marunong sila ng metal. Panahon pa ni Tubal-Cain, alam na nila metal. Hindi magkakamali si Ezekiel dahil siya sumusulat sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Pag sinabi niyang parang metal, huwag natin ipalagay na metal. Ngayon, sana po naunawaan ninyo ako. Maraming salamat po sa inyong paliwanag na ito na nagbigay sa akin din ng liwanag. At ako po ay natulugod na sapagkat binigyan ninyo ng kasagutan ang matagal ko nang gustong maintindihan sa aking sarili na ito palang pangitay na ito ay this is not a reality but it is just only a vision. Kaya po, kagabi ito, Brother Reggie, ako po ay nagpapasalamat muli sa iyo sapagkat yung hindi po nasagot ng mga pastor, ng mga pare, ay nabigyan ninyo ng kasagutan. Kaya po ako ay malabis na humahanga po sa inyo at ako po ay naniniwala na isa nga po kayong tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli. Salamat po sa Diyos, kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Wala po sa akin. Nasa Biblia kasi isinagot ko eh. Kaya ang Diyos din po ang nasa Kanya rin po ang kapurihan at hindi sa kanino man. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Magandang gabi po.